pumunta ako sa isang fish market para bumili ng bangus, boneless na bangus. Pero yung 1 kilo, 2 piraso, pinaboneless ko na lang kay ate. Binidyo ko siya habang ginagawa niya ang pagbuboneless. Parang ang dali-dali niyang kay ate na magtanggal ng mga tinik. Gamay na gamay niya ang pagbuboneless o pagtatanggal ng tinik. Kaya gusto ko lang i-try. Pero tinanong ko si ate kung madali lang ba magtanggal ng tinik o mag-boneless ng bangus. Sabi niya, mahirap daw pagbaguhan. Kasi pag hindi ka sanay, masusugatan ka at ma-hospital ka daw, sabi niya sa akin. Napangiti na lang ako. Kasi parang ang dali-dali naman niya sa kanya. At para lang nagtatahi na siya ng damit o nag-aalis ng mga butones ng damit. Tignan niyo mabuti yung ginagawa nito. Dali-dali lang para sa kanya. Habang pinapanood ko siya, sabi ko sa sarili ko, pag ako kaya ang gumawa, aabutin kaya ako ng isang araw sa 1 pirasong bangus na. Hindi daw madali magtanggal ng tinik kasi maliliit siya. Namamangha ako pag paano niya ginagawa ang pagbubunlis. Parang lang tatanggal ng mga sinulid na sira, tinatanggalan lang niya. Parang sinusulsi lang niya yung bangus na parang damit lang. Ang bilis-bilis ng kamay niya. Parang ang dali lang gawin pag tinitignan mo yung ginagawa niya. Kaya saludo ako kay ate dahil kahit ganyan ang trabaho niya, kumikita siya. Sabi niya, yung 1 pirasong bangus ay 10 pesos pag tinanggalan mo. Siguro pag ako ang gumawa ng magtanggal ng tinik, durug-durug na yung bangus, pinag-aaralan kong mabuti at pinagmamasdan ang ginagawa ng pagbubulis. Baka sakaling i-try ko ang hindi ang determination ng natin. Ang focus na talaga ay sa tinik na tatanggalin. Kaya yung hirap ng ginagawa ng ate niya, isa niya tinatanggal yung tinik ay dapat bigay siya ng dagdag na bayad para sa 1 pirasong bangus. Mahirap pala yung ginagawa nila. Kaya pag bumibili tayo ng boneless na bangus, napapaisip tayo na ang sarap kainin. Kaya saludo ko ako kay ate na gumagawa ng boneless na bangus. Saludo sa iyo ate.